Are we in the end time described in the Bible? What do we need to know about the end time? And how to face the end time with confidence? Mga kauturan, kang mga kabiyanan, salamat sa inyong padayon nga pag-support sa aton nga programa kada gabi. Kag yari kita sa lain na naman nga gabi mga kauturan sa aton nga pagtuon. Kag ang aton nga topic sa sini nga gabi, kintiguluhan God's Remnant. So sa pagsugod sa aton nga diskusyon, aton nga pangabayon ang baran nga espiritu nga magapag-upod sa aton, samtang natun-an naton ang ini nga topiko sini nga gabi. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, salamat sa tion nga imo nga ginhatag sa amon. Padayon kami, yari, nagatuon sang imo mga pulong, may bag-o nga topic kami sini nga gabi, nga amon pagatun-an, kabay pa o Dios, nga ikaw magapag-upod sa amon, ang imong nga balan nga espiritu maggiya sa amon, kag maghatag sa amon sing langit nun nga kaalam, kag ma-apply namon ang mga prinsipyo sa among tagstag sa mga kabuhi Ginoo. Wala kami sing mahimo kung ikaw hindi ka upod namon sining gabi. Salamat Ginoo sa imong mga pagtuytoy sa tagsa-tagsa sa amon tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon manuluwas. Amen. God's Remnant, mga kauturan kang mga kabiyanan, or ang salin sang Dios or nabilin. Okay? Ang key text, antes kita magato sa key text mga kauturan kang mga kabiyanan, gusto ko basahon ang nasulat sa Spirit of Prophecy, Steps to Christ, page 91. Okay? Never should the Bible be studied without prayer. Before its opening pages, we should ask for the enlightenment of the Holy Spirit, and it will be given. Amo to ang kabangdanan mga kauturan nga naghimo kita sing pagpangamuyo antes naton padayunon sugdan ablihan ang another topics sining gabi mga kauturan kag mga kabiyanan. Ang key text makita sa Hebrews 10 verse 25. Ako nga basahon diri sa Hilonggo. Hindi tagid pagpabayaan ang aton kinabatasan nga pagtilipon. Pariho sang pagpabaya nga ginahimo sang iban. Kundi palig-unon ta ang isa kag isa, labi na gid subong nga makita ta na nga malapit na lang ang pagbalik sang Ginoo. Okay? So, ang matuod nga iglesia, insakto nga iglesia. Posible mga kauturan ka mga kabiyanan, nag-attend na kita sang o nagasimba na kita sa malawig ng mga tinion. Kada simana, ikaw, ang imubilog nga pamilya, nagapreparar, nagapakadto sa simbahan, dala ang Biblia, pagkadto sa church. Kag manami mga kauturan, kag mga kabiyanan nga magakadto kita sa simbahan. Kay ang grupo sa mga tumuloo mas safe, okay, sa mga atake sang yawa kaysa nagsimba nga isahanon. So fellowship is especially important for us at the end of time. Ining ginatawag nga pagtililipon, fellowship mga kauturan. Amo na ang ginahambal ni Paul nga hindi naton pagpabayaan, okay, ang pagtililipon nga pagsimba. Okay? So kag suno pa sa Hebrews 10:25 mga kauturan, we should be exhorting one another, and so much the more as the day of Christ's coming is approaching. Okay, Hebrews 10 verse 25. Kag most probably ikaw nagapati nga iyara ikaw sa tamang iglesia or insaktong iglesia, tuod nga iglesia, mga kauturan ka mga kabiyanan. Kag amo man ina ang ginapatihan sang mga katawhan sa madamo man nga mga grupo Kristiyanon sa subong mga kauturan, nga yara man sila sa saktong nga iglesia. Okay? So, ang pamangkot, diin sa ila ang insakto. Importante bala nga may baluan naton kung ano or sino ang nagadala sang kamatuoran mga kauturan kag mga kabiyanan. Okay? Ini nga mga pamangkot, kinahanglan aton sabton. Kag kinahanglan expectar naton mga kauturan nga ang Dios magapakita sa aton kay siya nagapromisa nga magatudlo sa aton, okay,
sa dalanon kag magatuytoy sa aton mga kauturan. Salmo 32:8 nagasiling, tudluan ko ikaw sa dalan nga dapat mo pag-agyan. Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo. Amo na ang promisa sang Dios mga kauturan nga himuon niya sa tagsa-tagsa sa aton. Okay? So kag ini nga paggiya nagadala sini mga kauturan ang ginatawag nga pagpangita sang matuod nga iglesia. In fact, si Kristo naglaragway sang iya nga iglesia nga detalyado. Okay? Detalyado kaayo mga kauturan kag mahangpan naton, ma-identify naton mga kauturan kung aton nga pangitaon ang matuod nga iglesia. Okay? Diri sa Biblia mga kauturan may describe diri nga beautiful bride. Okay, si Jesus naggamit sang pinasahi nga simbolo nga magrepresentar sang iya nga matuod nga iglesia. Makita naton ini mga kauturan sa pinadayag or bugna 19 mga bersikulo 7 pagkato sa 10 nga nagasugid sa aton sang ginatawag nga marriage of Jesus the Lamb. Okay, basahon naton ang 7 to 8 sa Revelation 19. Kaya ang maghinugyaw kita kag magkalipay kag dayawon ta sila kay nagabot na ang tion sang kasal sang karnero, ang iya nobya preparado na, ginpabayuan siya sing matinlo nga linin nga nagabadlak, ang bayo nga linin nagkahulugan sang matarong nga mga binuhatan sang mga katawhan sang Dios. Okay? So ini mata mga kauturan, this could happen because his wife made herself ready, and her wedding clothes were fine linen, clean and bright white. Kag ining white linen mga kauturan, simbolo sang pagkamatuoran o pagkamatarong sang mga balaan. Kag ginakumparar ni Jesus ang iya nga iglesia kaangay sang pangalasaunon nga babayi, pure. Okay? In pure bright garments. Nagasuksok sang putli nga garments nga bayo mga kauturan, pure white garments. Kag ini nga babayi makita naton earlier in chapter 12. Okay? Where she is clothed with the sun. Okay? Verse 1. This woman was about to give birth to a child and cried out with labor pains. Okay? Kag the Bible tells us that she delivered a male child, who was to rule all nations with a rod of iron. Kag ini nga bata nga babayi, ay ining bata nga lalaki mga kauturan, was later caught up to God and His throne. Okay? Revelation 12:1, 2, and 5. Amo na ang mabasa diri mga kauturan ka mga kabyanan. So sa bugna 19:3 pagkato sa 16, makita naton ining bata again. Now he is a triumphant king ruling with a rod of iron. Okay? Previously, ginbata pa lang siya, pero sa Revelation 19, he is a triumphant king ruling with a rod of iron. He is called the Word of God in verse 13. Subot silingon mga kauturan, he is Jesus who took on flesh and blood like us and dwelt among us. John 1:1 and 14. Okay? So, sang ulihi, Jesus was caught up to God after His resurrection. And when He was taken up into heaven, Acts 1:9-11, mga kauturan. So, amo to ang paglaragway sang Biblia nanungod sa babayi. Okay? Karon mga kauturan, ari ang ginatawag nga Great Red Dragon. Ano ini, sino ini? Okay, ang Revelation 12:3-4 nagasugid sa aton sang isa ginlaragoy diri Great Red Dragon nga magapaninguha nga patyon ang ining bata nga lalaki sang babayi sang ining nga bata matawo. Okay, Revelation 12:3-4. Ako nga basahon, may isa pagid ka makatilingala nga butang nga ako nakita sa langit. Malapit sa babayi may dako nga dragon nga pula nga may 7 ka ulo kag may 7 ka sungay. Kag sa kada ulo may korona. Ginpangahig
sang iya ikog ang ikatlo nga parte sa mga bituon kag ginpanghaboy sa duta. Didto siya nagatindog malapit sa babayi nga manugbata agod pagbata sang babayi kaunon niya dayon ang bata. Okay? So, ini nga dragon amo si Satanas sa bersikulo 9 mga kauturan kag mga kabiyanan. Kag he worked through King Herod to try to kill baby Jesus according to Matthew 2 verse 16. Okay? Di ba laging gamit sang ni Satanas si Herodes para patyuntani ang mga bata below 2 years old. Okay, sa to nga time mga kauturan. Amo to nga nagpalagyo sila ni Joseph kag ni Mary sa ilang lugar. Okay? So, sang nakita sang kaaway nga hindi niya mapatay si Jesus, mga kauturan, ang ginhimo niya, ginhingabot niya ang babayi nga manugbata sang bata nga lalaki. Okay, Revelation 12 verse 13, sang matalupangdan sang dragon nga ginhulog na siya sa duta, ginlagas niya dayon ang babae nga nagbata sing lalaki. Okay? So, buot silingon mga kauturan, after sina, iya didto siya nagatubang para hingabuton niya ang iglesia sang Dios. Okay? Ang matuod nga iglesia. Okay? Sang hindi niya mapatay si Jesus, ang iya nga ginbalikid, amo na naman ang babae, ang iglesia para iya nga hingabuton. Kag, ano ang natabo mga kauturan kag mga kabiyanan? Versikulo 6, sang bugna 12. Okay? Ang babae nga nagbata, nagpalagyo sa kamingawan, nga ginpreparar na nga daan sang Dios para sa iya, agod didto siya atipanon sa sulod sang 1,260 kaadlaw. Okay? Ang babae nagpalagyo dito sa kamingawan, kag didto mga kauturan sulod sa 1,260 kag 60 ka mga adlaw, didto siya, or sa verse 14, ini nga time period is called a time, tion, mga tion kag katunga sang tion. Kaya ining 1,260 days, sa verse 6, amo man ang equivalent period mga kauturan, a time times and a half a time, diri sa Revelation 12 verse 14. Okay, sa propesya, suno sa naton kagabi mga kauturan, nga ang isa ka adlaw nagasimbolo isa ka tuig. So, ang katawan sang Dios nagapanlagyo sa kamingawan sulod sa 1,260 ka mga adlaw or 60 ka mga tuig. 1,260 ka mga tuig. So, kung aton nga taon ng history mga kauturan, this was from AD 538, sang ang kapapahan nakakuha sang kontrol sa bilog nga Roman Empire, hasta gid 1798 sang nagsugo si Napoleon Bonaparte nga dakpon ang papa sa Roma kagindala sa France, mga kauturan ka mga kabiyanan. Okay, 538 to 1798. Kag during this time, sulod sa 1,260 ka mga katuigan mga kauturan, from 538 to 1798, God's people were stoned, sawed in two, tempted, and were slain. Okay, may estimate mga kauturan kung pila kabilog ang napatay ng mga Kristiyanon during the time. Okay, ang natabo sa mga Kristiyanon for 1,260 years, they wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. Okay? Ini naglaragway sang eksperyensya sa mga Waldenses, Albigenses, Huguenots, Lollards, Hussites, and other faithful Christians during the years of persecution. 1,260 years of persecution mga kauturan. At least, may mga historians na nag-estimate mga kauturan that there were 50, not less than 50 million Christians died for their faith during this time. Pila ka milyon? Not less than 50 million ng mga Kristiyano ginpamatay, ginpersecute mga kauturan sulod sa sining 1,260 years. Now, ito na naton ang salin, ang nabilin mga kauturan, ang remnant.
Okay? Bisan pa, minilyon ang nagpabilin sa kay Kristo, bisan pa ginatubang nila ang kamatayon, Satan could not totally destroy Christ followers. Okay? Sulod sa 1,000, 200 kag 600 ka mga tuig, wala gid, hindi gid totally ma-destroy sang yawa ang mga katawan sang Dios. Pero wala pa gihapon siya nag-give up mga kauturan. Ang yawa. Pagkatapos ang 1,260 years, okay? Pagkatapos ang 1,260 years, ang ginhimo sang yawa mga kauturan, ara makita sa Revelation 12 verse 15. Okay, ano ang ginhimo sang yawa? Gani nagbuga dayon ang manog sing madamo nga tubig nga daw sa baha pakadto didto sa babayi agud anoron siya. Okay? Wala siya nag-give up, wala siya nag-surrender mga kauturan. Iya nga ginpadalaan, iya nga ginbugahan. Ano ko nang ginbuga? Nagbuga sang madamo nga tubig. Okay? Gikan sa yababa, pakadto didto sa babayi. Okay? Ano nga ni ang silingon sang tubig? Simbolo ang tubig, simbolo sang tawo mga kauturan. Ang babayi simbolo sang iglesia. So silingon, ang iglesia ginpadalaan sang dragon sang mga tawo. Okay, para kuno maanod ining iglesia sang ginpadalaan sang dragon ang iglesia sang mga tao nagsimbolo sa mga katawhan. But silingon mga persecutor mga kauturan ginpadalaan sang dragon sang mga persecutors ang babayi para hingabuton. Okay? So, karon mga kauturan, kay ang tubig nagrepresent man tawo or katawhan, suno pa diri, great armies under the banner of the papacy went out trying to destroy God's church. Okay, naguwa ang mga katawhan, ginpadalaan sang papacy ang iglesia sang mga persecutor para lang maguba. Okay? Ang iglesia, mga kauturan kang mga kabiyanan. So sa sini nga krisis, ang natabo mga kauturan, asuno pa sa bugna 12 versikulo 16, pero ginbuligan sang duta ang babayi. Okay? Sino nga nito ang babayi, simbolo sang iglesia. Okay? Ang duta, mga kauturan, kung aton nga basahon dito sa Revelation 13, ang duta nagsimbolo sang United States of America. The earth, the opposite of water, stands for a place with few people. Amo nang aton nga gintunan sang kagabi mga kauturan. Subot silingon, ining part sang kalibutan nga few people lamang ang naga-star mga kauturan kang mga kabiyanan, iya nga ginbuligan ang babayi. Okay, di ba mo na ang nasulat diri sa Revelation 12 verse 16, ginbuligan sang duta ang babayi. Ang duta nagsimbolo sang part sang kalibutan nga jutay lang ang naga-star. And it represents sa prophecy nga amo ang United States of America, buot silingon mga kauturan ka mga kabiyanan, ginbuligan sang Amerika ang babayi. Okay? Kag ang natabo mga kauturan amo niyo, nag-abri ang duta kag ginsuyop ang tubig nga halin sa babasang dragon. Okay? Ginsuyop sang duta mga kauturan ang tubig nga halin sa babasang dragon. Okay, but silingon, wala sang nahimo ang dragon, bisan ginpadalaan sang dragon sang persecutor ang babae, pero ginsuyop sang duta ang mga tao ang tubig nga ginpadala sang dragon. Around the end of the 1700s, mga kauturan, suno sa history, many people fled to America where few live to escape the persecution and worship God as they pleased. Okay, amat-amat mga kauturan kag mga kabiyanan, ang mga tao nagkadto sa Amerika. Wala sang manog hingabot dito, wala sang persecutor dito. Magsimba sila suno sa ilang nga gusto. Suno sa ilang nga konsensya. Hindi pareho sa Europe mga kauturan nga gina-control ang ilang nga freedom to worship. Okay? Amuna nga paagi mga kauturan nga anong gitawag diri,
amo na nga pagi ang pagsuyop sang duta sa tubig nga halin sa baba sang dragon. Kung paano ginbuligan sang United States of America ang mga tao sa Europe para ma-exercise nila ilang freedom of religion. Okay? Kag wala pa gid nagkuntat si Satanas mga kauturan. Wala pa gid siya nag-give up. He was angry with the woman, akig siya sa babaye, and went to make war with the rest of her seed or children, mga kauturan. Versikulo 17, kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon sa babaye, gani ang iya ginhimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sang babaye. Ini nga mga bata wala ising iban kundi ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag nagasunod sa kamatuoran nga ginpanudlo ni Hesus. Bisan pa sa mga atake sang yawa mga kauturan, ang Dios mayara gihapon mga katawhan nga faithful sa iyang iglesia. Pareho sa mga unang mga apostolis, ini nga mga katawhan magasunod sa mga sugo sang Dios kag may pagpanghimatuod ni Hesus mga kauturan kag mga kabyanan. Okay, what is the testimony of Jesus? Kaya ano ining pagpamatuod ni Jesus mga kauturan kag mga kabayanan? Naghambal ang Bible nga this is the spirit of prophecy, Revelation 19:10. Okay, what an exciting thought. God blesses His remnant church with the gift of prophecy. Okay, aton nga dumdumon ini mga kauturan nga ang salin sang babayi nagasunod sa kasuguan sang Dios kag may pagpanghimatuod ni Hesus, kag ang pagpanghimatuod ni Hesus amo ang espiritu sang tagna buot silingon mga kauturan kag mga kabayanan, ang remnant church, ang salin nga iglesia mayara gasa sang pagpanagna, dulot sang pagpanagna mga kauturan, gift of prophecy, meaning this remnant is now guided by a prophet, by the gift of prophecy, mga kauturan kag mga kabayanan. Katuan naton ang bittersweet experience sa mga katawan sang Dios. About the time the 1,260-year period ended, believers decoded the 2,300-year prophecy of Daniel 8:14. Because the prophecy began in 457 BC and ended in 1844, they believed that Jesus would come in 1844. Amo na ang ilang understanding mga kauturan kag mga kabayanan. Pero okay, sakto ang calculation, sala ang interpretasyon. Amo na siya ang natabo mga kauturan kag mga kabayanan. But after sang ilang nga disappointment, kay dako nga kapaslawan sa October 22, 1844, mga kauturan kag mga kabayanan, na ang Biblia nagsugid sa aton nga sang wala ini na natabo ang ilang nga expected. They had the experience described in Revelation 10 verse 10. Si Juan nagkuha sang gamay nga libro gikan sa anghel. Okay? Kag iya nga ginkaon ini. Kag sang iya nga ginkaon ini mga kauturan, kaangay ini sang dugos sa iyang baba. Pero pagkatulon niya nagpait sa iyang tiyan. Okay? Revelation 10 verse 10. Ginkuha ko ang kasulatan sa iya kamot, kag ginkaon ko dayon, daw dugos matuod ang iya katami sa akon baba, pero pagkatulon ko na nagpait sa akon tiyan. After the disappointment, after sila napasalawan mga kauturan, ang Dios naghatag sa kay Hiram Idsan sang isa ka palananaon nga nanungod sa langit nga sanktuaryo. Ginpahayag didto mga kauturan nga ang 1844, specifically October 22, 1844, amo to siya ang pagsugod sang pagtinlo sang langit nga sanktuaryo. Okay? Kag amo ato ang pagsugod man sa time sang judgment nga ginlaragway, ginhambal sa Revelation 14 verse 7. Okay, Revelation 14 verse 7 nagsiling, kadlokin ninyo ang Dios kag dayawa siya tungod kay nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao. Simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat kag sang mga tuburan. Okay? So karon ang mga tumuloo nakakita nga
kinahanglan sila magpanudlo, kinahanglan sila magpangwali sa mga mensahe sang 3 ka mamanugtunda sa bugna 14. Tungod kay after nga mawali nila ini nga mga mensahe mga kauturan sa bilog nga kalibutan, si Kristo magabalik sini nga kalibutan sakay sa mga panganod. Okay, Revelation 14 verse 14. Dayon may nakita ako nga puti nga panganod, kag may nagapungko didto nga daw tawo, may korona siya nga bulawan sa iya ulo, kag may ginauyatan siya nga matalom nga garab. Ini natabo mga kauturan nga teksto ang ginbasa naton after nga nawali sang mga katawan sang Dios sa mga disappointed people ang Revelation 14, ang 3 angels messages mga kauturan ka mga kabiyanan. Ang binuhatan 2 versikulo 17 nagasugid sa aton mga kauturan nga sa katapusan nga mga inadlaw ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao. Ang inyo mga anak lalaki kag babae magasugid sa akon sa mga mensahe. Ang inyo pamatanon nga mga lalaki makakita sa mga palananawon. Ang inyo tigulang mga lalaki pagadamuhon ko. Nagasugid sa aton mga kauturan nga sa katapusan nga mga adlaw ibubo sang Dios ang iya nga espiritu sa tanan nga mga tao. Kag ang mga lalaki kag ang mga babae magapanagna. So sa tuig 1844 mga kauturan, God raised up a prophet for the little flock of believers. He chose a young girl named Ellen Harmon. Okay? Later called Ellen White. She was weak and timid, but Jesus filled her with His Holy Spirit. Naghatag ang Diyos sa iya sa madamo nga mga palananawon kag mensahe which are written in over 100 books. Okay? So amo na ang role mga kauturan ni Ellen White sa Seventh Adventist Church, sa Remnant Church. Okay? Sa sining katapusan nga mga inadlaw. And Ellen White's messages agree with the law and the testimony, Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So truly, she had the spirit of prophecy. Okay? So, ang matuod nga iglesia sang Dios is not based on man's ideas and traditions. Wala nakabase sa mga ideas sang tao, wala nakabase sa mga ideas sa mga traditions sang tao. Instead, its foundation is Jesus Christ. Ang pundasyon niya si Kristo, kag si Kristo ang iya nga ulo. Okay? He is the head of the church. The church is His body, and Jesus is the head. Mga kauturan, kag mga kabyanan. Kag si Kristo nagapromisa, nga kung pangitao naton, makita naton. Matthew 7, versikulo 7, mga kauturan. We can count on Him to help find such a church. Okay? Amo ni ang mga palatandaan sang matuod nga iglesia mga kauturan kag mga kabyanan. Okay, una, His church keeps God's commandments. Okay? Kunyara kamo sa isa ka church karon mga kauturan, inyo nga ipamangkot, is my church keeping the commandments? Is my church teaching us to keep the commandments? Okay, amo na ang number 1. Ikaduha mga kauturan, it has the gift of prophecy. Mayara siya dulot sang pagpanagna. But silingon, inibala nga iglesia nagayran sang propita. Okay? Sang pagpanagna. Dulot sang pagpanagna. Kag ang ikatatlo mga kauturan, it gives the everlasting gospel to the world. Okay? Ang mensahe nga ginapangwali, bilugbag ang kalibutan, or part lang sang kalibutan mga kauturan kag mga kabyanan. Kag ang ikatatlo, it comes out of the eros of Babylon. Okay? Magagawa siya sa mga sala nga ginapanudlo sang Babylonia. Ang Babylonia sa katapusan ng mga adlaw mga kauturan nagasimbolo sang religious group nga nagatudlo sang kabutigan. Okay? Kag ang dason mga kauturan, it does not worship the beast power. Hindi siya magasimba sa sapat mga kauturan. Kag hindi siya magasunod sa mando sang Amerika nga simbahon ang unang sapat sa Revelation 13. Okay, ang kapapahan. Kag mga kauturan, ang katapusan diri sa list, it looks forward to Christ's soon return. Amo ning ginahimo naton kada gabi mga kauturan, ang ini nga presentation tungod kay kita we are looking forward for Christ's coming. Kag kinahanglan maandam maaman ang aton tagsa-tagsa ka mga ugalingon. Kag kun aton nga lantawon ini mga kauturan nga mga list, the Seventh-day Adventist Church
meets all this requirement. Okay, yara sila sa Adventista, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Okay, Seventh-day Adventist Church. Try to check, mga kauturan. Kamo ang mag-check. Kung inibalang ang mga ginapanghambal diri, ara ginapanudlo sang Seventh-day Adventist. Okay? So, mga kauturan, before, antes maguba ini nga kalibutan, ginguba sang Dios ang kalibutan, pinaagi sa flood. Siya nag-invite sa tanan nga magsulod sa arka. Okay? Genesis 7 verse 1. Pero, pila lang ang nagsulod, mga kauturan kag mga kabyanan. Only a few, a remnant was willing. Sa kadamo sa mga tao, 8 lang ang nagsulod sa arka, mga kauturan kag mga kabyanan. Okay? So, subong, antes si Kristo magabalik sa sining nga kalibutan, iya nga gin-offer, ginhatag ang pariho nga imbitasyon sa tagsa-tagsa sa aton. Nag-invite siya, mga kauturan, nga kita magwa sa mga sala sang Babylonia, kag mangin safe kita sa wala sing katapusan sa iya nga kamatuoran. Okay? So as a symbol of our commitment, He invites us to join His remnant church. Okay? Pangitaa ang remnant church, mga kauturan. Mag-join kita, magsulod kita. Amo na ang simbolo sang commitment naton. Before si Kristo magabalik sa ikaduha, kinahanglan makita naton ang remnant nga iglesia, ang salin nga iglesia. Okay? Kag ang pamangkot, mga kauturan kag mga kabyanan, will you heed His call? Depende na sa inyo, mga kauturan, depende na sa aton, respond. Basta ang mando sang Dios, mga kauturan kag mga kabyanan, pangitao naton ang remnant church before si Kristo magabalik diri sa ikaduha mga higayon. Okay? So, kabay pa ang Dios magpakamayo sa tagsa-tagsa sa aton, mga kauturan kag mga kabyanan. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, tagisamon hulam mga kabuhi. Salamat, Ginoo, sa mensahe nga amon nabatian. Kabay pa nga kami mangita kung diin ang matuod nga iglesia, din ang salin nga iglesia, ang iglesia nga nagabantay sa mga sugo sang Dios kag may pagpanghimatuod ni Kristo, ni Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong nga paggiya sa tagsa-tagsa sa amon, tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen.